Ang video na ito ay tungkol sa lato. Itong lato, itong arosip po, ito po, ito. Ito yung pinalabas ko na gamot sa goiter. Kasi kakain na po ako itong ulamin ko at ang kilawin. Kilawin po. Kilawin na galunggong. Yan ang ulam ko po. Ang proseso ng paggamit nito ay kinakatas po ito, pinipiga po ito, kinukuha yung katas nito. Pagkatapos makuha yung katas nito, ibinabalot po sa daon ng saging ito at iniihaw po. Pinapain po sa apoy. Pag mainit na po yan, itinatapal po dito sa may goiter yan, sa may thyroid. Pagkatapos po na maitapal yan, yung katas naman po nito, mga kababayan, ay iinumin po yan. Yan po ang iinumin. Kaya itatapal yung sapal nito, napapasok dahan-dahan yung init nun para yung bisa nun ay gagamutin niya po yung bukol natin sa loob. At ito naman po, ang trabaho nitong katas nito ay inumin po natin, sa loob naman po ang trabaho niya. Ganyan po ang proseso ng paggamit ng halamang gamot dagat na ito, lato, kung tawagin. Ganyan po. Meron po tayong 3 klase na halamang gamot na lato. 3 klase po ito, mga kaubayan. Baka may magtaka na naman po yung iba. Kasi ang alam nilang lato o arosep ay yung bilog-bilog na naman. Wala pong iniwan yan sa pinalabas ko pong Carabao grass. 4 na klase po yun. Iginigit nila na hindi daw po Carabao grass. Itong lato na ito po, ay mayroon pong 3 klase nito. Ang isang klase ay ito po yung isang klase ng lato. Pagmasdan nyo po, yan pong isang klase. Ang pangalawang klase ay ito po, itong matataba na yan. Yan po, yung matataba na yan. Magkaiba po yan dahil pag kinuha mo yan, naglalaway po yan. Ayan o, madulas po. Madulas po yan. Yung isang klase naman po na lato o arosip, yung pong bilog-bilog na maliliit na parang munggulang kalalaki, yung butil niya. Yun po yung pangatlong klase ng lato o arosip. Ang pinakamabisa po, ang pinakamabisa po sa 3 klase na yan ay yung pong bilog-bilog na maliliit na parang munggo po ang bunga. Yun po ang pinakamabisa sa 3 klaseng uri ng lato na ito o arosip. Katulad din po sa Carabao grass, yung 4 na klaseng Carabao grass, ay yung pinapalabas ko po, yun po ang pinakamabisa sa lahat ng Carabao grass. Hindi po yung alam po nating Carabao grass na inaalagaan. Hindi po. Wild po yun. Katulad din naman po nitong lato na ito, ng arosip na ito, ay inaalagaan po ito. Inaalagaan po ito. Yang ganyang kalalaki, inaalagaan po yan. Hindi tulad ng isang lato, yung arosip, wild po yun, nakukuha po dun sa ilalim ng karagatan o gilid ng karagatan po yun. Hindi tulad nito, alaga po ito. Tignan po ninyo, magkakaiba po ang butil nila at ang tangkay nila. Kaysa sa tangkay nito, maliliit po yan, mga kababayan. Ganyan po ang pagkakaiba ng mga halamang gamot na halamang dagat na yan. Magkakaparehas po ang itsura nila, pero magkakaiba po yung hugis nila, mga kaubayan. Pero pare-parehas po na halamang dagat yan na kung tawagin ay lato o arosip. Yan po, ganyan po yun. Wala pong iniwan yan sa ipinalabas ko na Carabao grass. 4 na klase po yung Carabao grass na yan. Ang alam po nating Carabao grass ay yung inaalagaan, yung malalapad na pwedeng ilagay doon sa garden. Yun lamang po ang alam nating Carabao grass. Hindi na po natin alam yung mga Carabao grass na maninipis, parang tingting walis, at yung medyo malalapad na mahaba. Yung Carabao grass po, ganyan po lamang kahaba yun.
Yung Carabao grass, itrinitrim po yun para pampaganda sa bakuran. Yung ipinalabas ko naman pong Carabao grass, mga kaubayan, mahahaba po yun. May pagkakaiba po sila dahil malalapad ang dahon ng Carabao grass. Katulad din po nito, may pagkakaiba. Ito po matataba. Matataba po yan. Ito po mga payat po yan. Ayan, payat po yan. At yung bilog-bilog po naman, wild po yun. Yung parang munggo. Pare-parehas pong latuyan, o arrosip yan. Kaya lang po, magkakaiba. Magkaiba ang bisa. Katulad ng Carabao grass, mas mabisa. Yung bilog-bilog, yung wild, yun po ang original. Mga kaubayan, dahil pag kinain mo yun, parang plastic po yun. Hindi tulad nito na natutunaw po. Ito, ganun po yun mga kaubayan. Kaya, sana po yung nagkaroon kayo ng konting kaalaman tungkol dito sa latuna. Ito, gamot po ito sa goiter. Pag alam po nating sundin yung tamang pamamaraan o proseso. Maraming salamat po.